guys! Welcome back to my channel. Ayan. But first of all po, gusto ko lang po mag-thank you sa growing followers ko at meron na po tayong 21,700 followers. O, diba? Sikat ng lola nyo mga mi. Ano yung bang? Maliit na bagay. Charot. Ang gawin nyo po is 1 to 2 hours before po kayo mag-do ng partner nyo is mag-master bate po kayo. Pero kuys, i-timing mo naman, diba? Nasa perfect timing lang po talaga yan. Kasi baka malapit na kayong mag-do ng partner mo tsaka ka palang magma-master bate. Eh di hindi na tumayo si Junior, di ba? So, ang ending niyan is nagsilindi yun ka na, nag-all by myself ka na lang, kuys. Huwag ganun. If you guys are ready, let's go sa go. Kaiba po yung PE or pre-ejaculation at ED or erectile dysfunction. So, sa ED po, erectile dysfunction, dito po is hindi nyo po napapatayo or wala pong pagtigas ni Junior. So, hindi nyo po na-maintain yung pagka-erect po ni Junior. So, parang wala po siyang buhay, lutay-tay, ganun. So, ito po yung sinasamahan ng maraming dasal. Ganun, charot. So, hindi po. Yun po yung ED or erectile dysfunction. Sa PE naman po is, meron po siyang pagtigas at pagtayo po ni Junior. Yun nga lang po is nagkakaroon po ng mabilisang parang nagkakaroon ng mabilisang big O or at nagkakaroon po ng mini fireworks nang wala sa oras na parang mas mabilis pa po sa alas 4. Super excited, ganun. Mga ways na nakapag-trigger po nito is, for example, kapag meron kang bagong partner, ayan. Pag may bago kang partner, syempre na-excite ka, di ba? Parang ganadong-ganado ka, na parang yung katawang lupa mo is gising na gising, ganun. Tapos, kapag nag-abstain ka ng matagal, yung parang meaning wala kang sexual activity ng matagal, tapos bigla kang magkakaroon ng ganap sa kama. So, parang saba ka sa gera agad-agad, ganun. So, excite ka na naman yan, di ba? Tapos, kapag meron kang parang super erotic na experience, so, nai-imagine mo na yung particular scene na nagawa nyo ng partner mo before, o kaya napanood mo, i-paired mo somewhere, yung mga blurred ka na dyan. Or yung may mga certain move, o kaya position na napanood ka, or nagawa nyo before, so, yun nakakapag-trigger din yun ng PE. Tapos, especially kapag, first timer ka, di ba? Newbie, beginner, syempre, wala ka pang any sexual experiences, so, parang nakikurious ka kung paano ba gawin yun. So, parang na-excite din yung katawang lupa mo, no? Ang haba. So, yun po yung mga more on emotional or behavioral reasons po. And dito naman po tayo sa physical or chemical reasons. Kapag mababa po yung mga neurotransmitters po natin or yung mga feel-good hormones natin na tinatawag or happy hormones po natin, which are yung oxytocin levels po natin, yung dopamine levels po natin, yung serotonin levels, and endorphin levels. So, yung apat po na yon are involved po sa sexual desire and sexual excitement po natin. Kapag meron din pong hormonal imbalances sa LH or yung luteinizing hormone, sa TSH or yung thyroid stimulating hormone po natin, at saka sa prolactin, which is involved naman po sa sexual function. Yan, pwede rin pong kapag merong erectile dysfunction po yung isang lalaki, at kapag meron din pong super sensitive po sa stimulation si Junior, na baka pwede naman pakiusapang, wag na siyang masyadong sensitive na balat sibuyas kahit isang gabi lang. Ganun. According po sa research, so, according po sa research, ang average time po ng pagpapa-fireworks po ng mga lalaki is between 5 to 7 minutes. Samahan nyo pa ng pagpapanood nyo ng mga favorite nyo na video dyan sa internet, yung mga blurred na video, o diba? Di mas napabilis yung pagpipiin nyo po, diba? Dahil sa unrealistic na expectations nyo sa kung paano dapat makipag-do, ayan. Uy, huwag nyo kalimutan mag-search ng incognito, ha? Considered na po na meron kang PE kapag nagpa-fireworks po kayo less than 1 minute after po ng penetration or yung tinatawag na lifelong PE. Or kapag nagpa-fireworks po kayo less than 3 minutes after ng penetration or yung tinatawag na acquired PE. At kapag hindi po nakapag-penetrate si kuys, kasi nagkaroon na po ng PE before po kayo mag-do ng partner mo. There's nothing to worry naman po about PE kasi very common naman po siya and it's perfectly normal. Yun nga lang po medyo nakaka-frustrate po siya sa experience nyong mag-jowa or mag-partner kasi hindi nga po nakakatagal sa kama, ganyan. So parang nagiging less enjoyable siya na parang, ay, ang bilis, bakit ka bonding? Ganun. Mga kuys, kung hindi nyo po kayang i-self-distract yung mga sarili nyo, eto po yung mga ways para po kahit naman papano, ma-delay po yung pag-PE nyo at medyo tumagal-tagal po kayo dun sa gera or sa action para hindi naman kayo pangit ka ba din. Eto po, medyo given na po tong idea na to, pero eto po yung may medical reason po siya. So, ang gawin po is mag-master
bate. Ayan. So, mag-master bate. Alam niyo na po yun. Medyo sensitive lang tong platform na to. So, mag-master bate po kayo kasi ang idea po dito is para po mag-take advantage po kayo sa refractory period. So, yung refractory period po, so ito po yung period or yung time na kung saan nahihirapan po kayong i-reach or magkaroon ng big O o kaya climax at magpa-fireworks. So, ang ending is nagiging mas matagal po yung intimate time nyo ng partner mo. Ang gawin nyo po is 1 to 2 hours before po kayo mag-do ng partner nyo is mag-master bate po kayo. Pero kuy, si timing mo naman, di ba? Nasa perfect timing lang po talaga yan. Kasi baka malapit na kayong mag-do ng partner mo, tsaka ka palang magma-master bate, eh di hindi na tumayo si Junior, di ba? So ang ending niyan is nagsilindiyon ka na, nag-all by myself ka na lang, kuys. Huwag ganun. Kuys, ayan, pwede po kayong gumamit ng tinatawag na EMLA or EMLA or yung tinatawag na eutectic mixture of local anesthetics. So, pwede po siya via cream, spray, o kaya wipes. And meron po itong combination anesthetic na lidocaine at saka prilocaine. Ayan. So, ang ginagawa po dito is ina-apply po yun 15 minutes prior or bago po kayo makipag-do doon po sa ulo at saka sa katawan po ni Junior. And meron pong between 10 to 30 minutes para po ma-fully absorb po ni Junior yung in-apply nyo. So, hanggang maging numb na po yung area or maging less sensitive na po at wala na po kayong medj maramdaman, wag po kayong mag-alala kasi hindi po yan naapektuhan ang sexual pleasure. Boys, make sure mo naman hugasan nyo yung si Junior kapag nag-take effect na po yung in-apply nyo, kapag naging numb na po yung area, di ba? Before kayo makipag-do kasi ayaw nyo naman na maging numb din yung private area ng partner nyo, di ba? O, di ba? Saklap naman yung wala siya maramdaman. Gusto nyo ba yun? Tapos kapag involved din yung ngabu, 'di ba? Make sure talaga na hugasan niyo muna before kasi gusto niyo magmamanhid yung bunganga niya ng partner mo, 'di ba? Para pagkatapos niyo nakaganon na siya, anyari. Please be aware lang po na meron pong ibang mga numbing agents na nagkakause po ng allergic reaction. So, make sure po na kumonsulta po muna kayo sa healthcare provider o kaya sa isang doktor prior considering of using one. And ito po ang tatandaan nyo sa EMLA. Oil-based po ang EMLA. So, ang tendency po is na we-weaken niya po yung mga latex condoms which will cause po ng splitting o kaya pagpupunit po ng condoms which will put you and your partner at risk of getting pregnant. Gusto mo ba yan? Eto mga quiz, napakasimple lang. Libreng-libre. Mag-take lang po ng deep breaths. Ayan, inhale, exhale. Baho, charas. Hindi, kapag humihinga po kasi tayo ng malalim, is parang sinashutdown niya po briefly or saglit, sinashutdown niya po yung ejaculatory reflex po. So, ganun din po kapag nagtatry po kayo ng bagong position ng partner nyo, tapos parang hindi nyo bet yung position na yun. So, sinashutdown niya rin po briefly yung ejaculatory reflex. So, parang nadidelay siya, parang umuusog siya, parang, ay, wait lang, hindi ko bet to. Mamaya pa ako lalabas, parang ganarn, yan. Pero wag naman yung tipong super deep breaths ka ng malala na parang nag-hyperventilate ka na, kakalurky. Hindi ka nga nag-PE, pero na-ER ka naman, just me, yung marima. Squeeze technique. So, ito po yung pag-i-stimulate mo po or ng partner nyo kay Junior hanggang sa maging malapit na po kayo mag-big O, kayo mag-climax, or magpo-fireworks. So, i-squeeze niya po yung between sa head or sa ulo at saka sa katawan or shaft. So, doon po yung parang siyang mushroom, di ba? Parang siyang umbrella ganyan. Doon sa gitna, i-squeeze niyo lang po ng very, very light for 30 seconds para po ma-release po yung tension o kaya yung erection. Stop, pause method or yung tinatawag na edging. So, medyo may pagka-similar po nito doon sa squeeze method. So, same pa rin po, i-stimulate mo po or ng partner niyo, i-stimulate niya si Junior hanggang lumapit na po kayo or mapalapit na kayo doon sa big O, sa climax, magpa-fireworks. Tapos, abruptly or biglaan pong ititigil yung stimulation ng 30 seconds until ma-regain nyo po ulit yung control. Ayan. So, ulit-ulitin nyo lang po to 3 to 4 times hanggang magkaroon na po kayo ng final big O, final climax, or final fireworks. Ayan. So, like what they say po, practice makes perfect, but nobody's perfect. So, why practice? So, since stop, pause method po siya, so, pwede nyo pong gamitin yung 30 seconds na time frame para po, for example, mag-foreplay po kayo ng partner nyo, para naman po, hindi ma-totally stop po yung action at mag-back to zero kayo. Sayang effort mga kuy.
kuys. Ito depende po to sa preference nyo, pero pwede po kayong gumamit ng thicker or mas makapal po na condoms. Kasi kapag mas makapal po or yung thicker po yung lining ng condoms is magiging less sensitive po si Junior doon sa stimulation. So hindi po siya nakaka-feel ng bonggang-bongga, so hindi po kayo parang ma-arouse or magkakaroon ng climax agad-agad. So medyo mas gain strong kayo dito sa thicker condoms. So eto guys, narinig nyo na po siguro yung tinatawag po na Kegels exercises or yung pelvic muscle floor exercises. So dito po is nakakatulong po ito para makontrol po yung ejaculatory reflex and nagagamit po natin yung pelvic muscle floor po natin kapag umiihi po tayo. So, iihi ka, stop mo, ihi, stop. So, yung gumagawa po nun is, yung gumagawa po nun is yung pelvic muscle floor po natin. So, ang dapat na gawin po is, higa po kayo. Actually, pwede rin naman nakatayo, maski, ngayon nga ginagawa ko nito. So, pwede po nakahiga or nakatayo. So, squeeze nyo lang po or i-tighten nyo po yung pelvic muscle floor nyo ng 3 seconds or more. Pag mas matagal, mas maganda. And then, i-relax nyo ng 3 seconds or more. And then, ulit-ulitin nyo lang po, repeat nyo 20 times and between 3 to 4 sets. Kasi, the more tighter, the merrier. Pwede rin pong gumamit ng SSRIs or yung tinatawag na Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Pero, the top what subalit, ayan. Prescription meds lang po ang SSRI kasi ginagamit po ito to mainly treat depression po. Ayan. So, bakit nga ba siya ginagamit for PE? So, ang common side effect po ng SSRI is pwede po niyang i-delay yung PE or pwede niya pong patagalin yung pag-fireworks po ng isang lalaki. Ayan. So, ginagamit po ang SSRI as off-label treatment po for PE, meaning off-label is hindi po yun yung mainly purpose niya as prescribed or as approved by the FDA. So, ang mga common na ginagamit po nila is yung Zoloft or sertraline, ayan, mga Paxil, ganyan, ganun. Pwede rin pong gumamit ng ED drugs or yung mga drugs for erectile dysfunction, gaya po ng Viagra or Sildenafil, yan. FDA approved din po yung mga meds na yan. So, prescribed lang po siya or via prescription. So, ginagamit din po siya off-label para po sa treatment po ng PE, yan. So, ang common side effects po ng paggamit po ng Viagra is, of course, yung headache, yan, pananakit po ng ulo, dizziness or pagkahilo, ayan, kasi vasodilator po ang Viagra, so may tendency po na bumaba po yung blood pressure. Kung sa tingin mo or nababother ka na meron kang PE, is pwede ka namang mag-consult sa isang urologist, ayan. Konting uncomfortable lang kasi parang personal sexual experiences mo yung itatanong, pero kailangan naman yun para properly ma-diagnose at saka ma-treat ka. So, remember lang na PE is very common sa 30 to 40% ng mga kalalakihan meron or nakaka-experience nito. So, hindi ka nag-iisa. Wag feeling special, mga kuys. Ayan, so this is it, Pansit. Sana may natutunan po kayo sa mga pinagsasabi ko sa video na to kasi ang hirap mag-research, mga mi. So, if you guys like my video, please don't forget to like and subscribe on my channel. Kahit subscribe na lang, mga mi. Please, please, please lang. Yan. So, this is Nurse Eileen and I will see you guys on my next one. Babush! Mwah!